Vlog, another day, another mini vlog today. 9 AM ng umaga, nagising kami ni Jerry kasi may check-up. At ito na nga inuna namin ginawa, inayos muna namin aming pagkain. Dahil nga may tira pa kaming pizza burger nun, kinagabihan, ito na lang inagahan namin bago kami pumunta ng OB namin. At saka kadaldal ko nga nasobrahan ata sa init at ayan nga parang nasunog na, hindi parang sunog na nga. At nakakaramdam nga ako ng ngalay kaya ito lagi nga ako inihilot. Pagkatapos nga gumayak na kami at pumunta na rin kami ng OB namin. Dito nga pala kami sa Miko Medics. Ito yung first check-up ko. Kaso hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kinakabahan na ewan. Syempre napakasaya namin ni Jerry kasi binayaan na kami. Natagal namin hinihintay. Fast forward, dito na kami sa OB namin. Dahil nga hindi ko alam kung ano gagawin sa akin, kung ano kukunin sa akin. Kaya sumusunod lang ako kung ano yung pinapagawa sa akin. Dito pa nga si Jerry, sinasamahan niya ako. At ito nga pala yung PT ko. Nung nalaman kong buntis ako, nagpa-check up agad kami ni Jerry. At nung ako na nga papasok para tingnan ako, at ayan na si baby. Pero may halpit na siya. Ilang weeks na po yun? Based sa measurement kasi, 7 weeks. Based sa LNPA, okay lang naman yun. Kumbaga, iba itong lalaki ko naman. At halos 7 weeks na nga siya. Ibig sabihin, pag-uwi ni Jerry, nakabuo agad kami. Ang pagkasabi nga ni doktora, ang lakas nga daw ng heartbeat ng baby ko. Kahit nga daw ang lit-lit pa niya, pero parang pang 2 months na daw yung heartbeat. Abang nakikita ko nga to, naiiyak ako ng time na yan. Dahil nga first check-up pa lang namin to, bali November 4 to. Bali babalik pa ulit kami ng December 4 para sa another check-up ni baby. At niresetahan nga ako ni Doc ng mga pang vitamins ko para kay baby. At nung binalita ko nga to sa mga iba kong friends, ang dami-dami nilang payo sa akin ito dapat gawin, ang bawal gawin. At si Ate Delia, lagi ako pinapayuhan. At si Mama Nene, na sobrang asikaso sa akin nung araw na to. At pagkalabas ko nga ng kwarto, pinakita ko agad kay Jerry. At tuwang-tuwa nga ang loko. Iniisip ko nga sa time na yan, magiging mabuting ina kaya ako? Meron po. Yes. Alam kong oo, syempre. Kakayanin ko kahit wala si Jerry lagi sa tabi naming dalawa. Ngayon, nagpapasalamat ako kasi kasama ko pa si Jerry habang nagdilihi ako. Pero kapag lumaki na tong tiyan ko, alam ko aalis na naman siya. At maya-maya nga, umuwi na rin kami. Sumakay na rin kami ng tricycle para pumunta ng palengke. Sabi ko nga kay Jerry, habang dito naman na tayo sa labasan, bumili na tayo ng ulam natin. Kasi nga ako yung tao na parang tamad na tamad lumabas. Napakaswerte ko nga sa aking asawa dahil siya nag-aalaga sa amin ngayon habang hindi ako makakakilos ng maayos. Sa paglilihi ko nga parang wala akong ganang kumain ng mga baboy. Gusto ko lang lagi prutas tsaka gulay. At sabi naman ng mga ninang namin, maganda nga daw yun sa baby kaya okay lang daw yun. Kaso naaawa ko lagi sa asawa ko kasi yung kung ano yung kinakain ko, yun ang din lulutuin namin. Kaya yung mga gusto niyang ulam, di niya maluto. At luto na nga to at kakain na rin kami ng aming tanghalian. Hanggang sa muli. Bye!